Magandang araw mga kababayan, isang nakakagulat at nakakabahalang balitang ating natanggap ngayong araw. Dalawang mataas na opisyal ng hudikatura ang naiulat na pinaslang sa ilalim ng kontrobersyal na pangyayari. Ayon sa ilang ulat, ang mga biktima ay parehong miyembro ng judge ng Korte Suprema na parehong may kaugnayan sa ilang mga kaso na itinuturing na sensitibo at politikal. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad kung may kinalaman nga ba ang mga pangyayaring pagpaslang sa mga pinuno ng bansa tulad ni na First Lady Liz Natalas Mags at Pangulong Kuting Jr. Ang mga insidente ng pagpaslang ay nagdulot ng matinding alarma sa buong bansa, lalo na't ang mga biktima ay ng mga hukom na may papel sa kaso laban sa makapangyarihang tao sa lipunan. Marami ang nagtataka kung ang mga krimen ba ay may kinalaman sa political na issue at kung may mga aksyon ng mga nasabing tao ay may epekto sa mga desisyon ng mga hukom. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang mga detalye ng imbestigasyon, ngunit patuloy ang paghaharap ng mga otoridad sa mga sospek at mga motibo ng krimen. Samantala, ang pamilya ng mga biktima at ang buong judicial system ay naghahangad ng hustisya para sa mga naganap na krimen. Habang mga imbestigasyon ay nagpapatuloy, ang mga tanong tungkol sa koneksyon ng mga pangyayaring ito sa Administrasyong Marcos ay nanatiling usap-usapan. Pinapalakas ng mga otoridad ang kanilang mga hakbang upang tiyakin ang seguridad ng iba pang miyembro ng hudikatura at ang pagtiyak na mananagot ang mga nasa likod ng mga barbarikong pagpaslang sa mga ito. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga buha ka ng Janina na nasa House of Kawatan o House of Cruz. I wish makasigaw ako ng bonggang-bongga, no? Para ma-knock out ko yung mga Jotang Jinimes. Alam nyo, nakakagalit at nakakagigil sa part ng mga mga palangga natin sa inyo mga kababayan. Kasi yung nilaban namin, yung pagigipit sa amin, Camila Doc Lorraine, lahat ng nakalista din natin isa-isahin. You know, lahat po na nakalagay doon na mga pangalan na kung saan gusto tayong ipatawag, hindi gusto pinatawag tayo dyan sa HUAD committee na yan, sa TRICOM na yan, para lahat tayo ikulong. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ako po ay nasa Pilipinas, gurgur na ako katulad ni Percy Lapid, ni Ka Percy Lapid. Ito yung kapalit kapag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Ito yung kapalit kapag nanindigan ka. Ito yung kapalit kapag in-expose mo yung Jutang Jinimes na Jejimon na gobyerno ni Marcos Jr. Alright? Etong kung paalala ko po muli sa inyo, ako ang pinakaunang-unang biktima. Well, si Percy Lapid, dahil nagbuwis siya ng buhay. Alright? But, October, di ba siya namatay? But in terms of panggigipit, pangkakaso, panghaharas, di ba, pananakot and everything, si Maharlika ang pinakaunang sinubukang sindakin ng mga kawatan, sindikato, smuggler, kidnapper na si Liza Tanas, na si Bangag Jr. At ngayon nga ay si Vice President Inday Sara at kayo na mga nanonood na pilit na ginugurgur yung ating malayang pananalita, malayang pagpapahayag, malayang ekspresyon na tayo ay sukang-suka sa mga Jotang Jinimes na gobyerno ni Bangag. Nakakaawa ang mga Pilipino, nakakaawa kayo. Hindi po ito laban lang namin ng mga vloggers na nagsasalita, kundi laban ito ng bawat Pilipino. Kasi nga, kung ang Vice President na tumulong kung bakit naging presidente ang Bangag niyong presidente ngayon, na kung saan nangako ng budol
nakipag-tandem sa mga Duterte para daw sa continuation ng pagbabago o pagpatuloy ng mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte, kasama na nga po yung war on D na yon o war on pulburon. The problem, nabudol tayong lahat. Malaking pagkakamali ko, pagkakamali ni Inday, pagkakamali natin na sumuporta dito sa mga magnanakaw. Kaya nga, dapat isip natin na once na magnanakaw, always na magnanakaw. Na once na judictus benedictus, magugurgur na lang yan, di ba? Huling hininga na lang yan, judictus benedictus. Once na evil, evil talaga yung mga yan. Now, let's talk about this. Recently, okay, I think unahin na natin si Inday Sara, no? Mga palangga, ito ay ganti ng mga jijimonyo kay Inday sa ating lahat. Panakot ito na hindi tayo na pwedeng magsalita, hindi tayo pwedeng mag-express, or else gugurgurin tayo, kakasuhan tayo. Sa Pilipinas kasi, mga kababayan, kapag ordinaryong tao ka, nagtatrabaho ka ng regular job mo, di ba? Tapos kakasuhan ka ng gobyerno, katulad ng mga buwaka ng inang yan. Well, talk about vloggers. Like yung mga vloggers are just, these people are just ordinary person like you, na wala namang yaman yang mga yan. Itong 37 vloggers like me, like lahat sila, MJ, hindi po kami mayaman na katulad ng mga buwaka ng inang kalaban namin sa Congress na kinakamal nila ang pera ninyo. So, para mapatahimik kami, para matakot kami, para wag na kami magsalita, wag na kami magbigay ng aming sentimiento, grievance and everything laban sa mga bangag, ay kakasuhan ka. Why? Number one, yun nga, yung tinatawag nating chilling effect, na kung saan once na kinasuhan si Marlica, matatakot na ang ibang magsalita na vlogger kasi natakot dahil, gumastos, natakot na magurgor, ganun yung gusto nilang sa inyo. Iparamdam. Kaso nga, nanindigan ako, lumaban ako sa mga buwaka ng inang yan. Ulitin ko po uli, 4 cases filed ng mga Jotang Ginimes dito sa Amerika, 1 case dismissed, and I'm still continue fighting sa laban sa mga hinayupak na ito. So, eto ngayon ang ginagawa nila sa mga vloggers dyan kasi alam nila yan, walang pambayad sa abogado, walang pera, hindi ko naman sila yung lahat. I don't know, maybe they have friends, the lawyer and everything. And thank you sa iyo, Spokes Roque, Attorney Harry Roque. Thank you, Attorney Glenn Chong. At sa iba pang mga abogado na tumutulong sa amin, especially sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasi ako, I'm fighting on my own dito sa Jamaica na hindi nagpapasindak sa mga buwaka ng inang yan. At ngayon, ito na nga kay Inday Sara, aside from hindi na sila natuwa sa impeachment na ginawa nila dyan sa Congress, sa kabila ng na-i-expose natin dito dahil ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas, ay binayaran ng 100 to 150 million pesos ang bawat mga sindikatong pumirma doon sa impeachment ni Inday Sara. Then, mga kababayan, ulitin natin, iparamdam natin at ipaalala natin sa ating mga palangga na gamitin ang inyong mga utak habang kayo, o yung iba lang, hindi naman kayo mga palangga ko, na tuwang-tuwa dahil in-impeach nila si Inday Sara dahil kailangan daw panagutin na nagkaroon ng 125 million, tama ba numbers ko? Okay, medyo ngarag 125 million pesos na binibintang kay Inday Sara about CF or confidential fund, which is
walang basehan, puro kasinungalingan dahil ito ay pupawang kagagawan ni Lisa Tanas ni Bangag para i-destroy ang isang Inday Sara Duterte. So kapalit ng pagiging Duterte niya, pagiging matapang, right? Kaya ngayon, eto gusto siyang talagang tumbahin o gurgurin. Di ba sinabi naman ni Inday Sara yan, di ba? Na talagang may banta sa buhay niya and even yung kanya mga security detail last year, di ba? Pinagtatanggal yan. Si Lisa Tanas lahat ang may gawa niyan. Si Bangag lahat yan sila magkakasabuan. Okay? Now, mga kababayan. So, etong mga ginagawa sa kanya na hindi na sila nakontento sa impeachment, which is I doubt na yan ay mariremove nila ang isang Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, utos naman to ni Lisa Tanas. An hour ago, sabi ng balita, inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga umano'y banta niya kay na President Marcos, Bangag Marcos, first dugyot, first butod, first kidnapper, first smuggler, first tsoktsakeras, first jutang Ginemes na si Liza Araneta Marcos. Okay, na sinakal niya ang kanyang unang Jonakis. Hindi pa natin alam kung Johay pa ba o Tegi na yung kanyang anak ni Lisa Tanas na inanak niya kay Puno. Okay? Nanganak yan kay Puno nung siya ay nasa kolehiyo pa. Ayon sa ating puting yung buwakan ng inang ka-jok-jokan, ka-pokpokan to the highest level. Yan ay pag tinanong mo kung nasa na yung janak niya, dahil itinago siya ng mga madre nung siya ay najuntis. Pag tinanong mo kung nasa ng anak ni Lisa Kidnapper, ay sinakal daw niya. I know, hindi pa sinabi sinakal, sorry. Ay sinabi niya, she's gone or he's gone. I don't know kung she or he. You know? So, yung hinayupak na yan. Tuloy ko lang. Okay, dahil nga daw, yun na, inciting to sedition, laban kay Lisa Tanas. Dami niya kasing pangalan, no? Pasensya na kayo. At kay Tambaluslos. So, ayon kay NBI Director, itong Julul na itong Santiago na ito, Jaime Santiago, naipasa na ang naturang reklamo sa Department of DOJ. O, syempre, sino sa DOJ? Yung mga jutang Ginemes, yun nga, si Remulla. So lahat ito mga kalaban ng bayan. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, kailan mapupuksa ang mga jutang Ginemes? Okay, tuloy. Matatandaang ipinasupina ng NBI ang bise para magpaliwanag hinggil sa mga naging pahayag niya. Nagugat ito sa pagbabanta ni Duterte, ni Vice President Inday Sara Duterte, na ipagurgur ang Pangulo, yun na nga, si Lisa Tanas at yung Tambaluslos, sakaling magurgur nila si Inday. So, yun. Sinampanan nila ng grave threat. Ulitin ko, it's the same thing, okay, na sinabi ni Lolo Trump dito na kapag may nangyari sa kanya, okay, yung particular na ano na yon, nasyon na yon, ay may inatasan din siya na not gurgurin, lipulin ang lahat ng mga taong yun. Huwag natin banggitin ang kanilang bansa, but alam nyo yon. Good afternoon, Christy Lever. All right. Yung comment niya, sige, babasahin natin lahat ng comment na yan. Mga palangga, paulit-ulit, napakarami ng mga abogadong nagpaliwanag, di ba, na nabanggit ni Inday Sara mga pananalitang yun dahil nga may threat sa buhay niya. Paano siya makakasuhan? Dahil kung sakali na siya ay gurgurin, ipagurgur ni Lisa Tanas ni Bangag Jr., doon pa lang magkakaroon ng krimen na paggugurgur. So mauuna munang
gagawa ng kahindik-hindik, karumal-dumal ang mga buwaka ng inang Adictus Benedictus na si Marcos Jr., si Lisa Tanas at ang kanyang Jejimon, Yu, na manggurgur o gurgurin si Inday Sara, which is hindi papayagan ng taong hindi papayagan ni Inday Sara na mangyari sa kanya yon bago manggurgur. Okay? Sa side ni Inday Sara. Alam niyo yan. So itong lahat ng ito cover up. Cover up sa vice scam committee report na final ni Attorney Vic Rodriguez, binuki ni Congressman Ungab, okay, na pinagpapaliwanag sila, nagpetisyon sa Korte Suprema, itong si Attorney Vic, si Congressman Ungab at iba pang mga kasamahan na nire-request nila o hinihiling nila, pinipetisyon na sa Korte Suprema na pagpaliwanagin ang mga buwaka ng inang kasabwat ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, dahil ayon sa ating puting ahas, si Lisa Tanas ang nag-filled in the blanks. Sila ang nag-filled in the blanks ng mga figures, ng mga amount of money doon sa GAA o doon sa ganap na national budget. So kaya ganti ito kay Inday Sara para pagtakpan ng mainstream media na kasabwat ng mga buwaka ng Genuez. Yun yung nakikita ngayon, mga palangga. Sa 14 dapat may reply na sila. Sabi ni Sol Estela, oh yes. So binigyan sila ng 10 days para magpaliwanag kung sino o bakit bakante itong vice scam report na ito. Yun mga palangga. So kailangan tirahin si Sara Duterte, kailangan gurgurin ang mga vloggers, lumabas, magpagawa ng kwento laban sa mga Duterte, laban sa inyo, laban sa amin, mga vloggers, para nga naman ma-cover up itong mga kajotahan ng mga jutang ginina. Alright? Yes, Helen Torres, thank you so much. Grabe ang mga bangag, sabi ni W. Lingayen. Gloria Villaronte, nahulaan ka ko, madam. Okay. Lahat po ng pangyayari ngayon na naranasan ng vloggers, naranasan ni Inday Sara, na naranasan ko, ulit-ulitin ko. 2023 pa lang po sinasabi ko na sa inyo at ito na nga yung nagaganap ngayon na hindi natin papayagan. Sabi ni Students Learning, Kuyang Ibis page was taken down. Oh, ito na naman. 'Di ba kay MJ, kay Crizette, ito nga yung gusto nilang gawin o yun yung ginagawa nila sa atin, na patahimikin tayo. I-shut down yung mga ngangabels. Alam mo, darating ang panahon, knock on wood, mga palangga, pag hindi kumilos ang mga dapat kumilos para gurgurin sa administrasyon ang mga buwaka ng inang to, huwag sana hayaan ng Diyos na magurgur itong ating mga palanggang mga vloggers literally. Ito yung gusto ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Ulitin ko po, ako ay kinasuhan ng 4 na kaso dito sa Amerika ng civil case, defamation, dahil sinasabi ng mga kalaban ko, mga proxy cases ni Lisa Tanas, na ang lumalabas sa bibig ko ay panira kay Lisa Tanas, kay Marcos, kay sa gobyernong bangag, dahil ano bang sinasabi ko? Isa lang. Marami actually. Magnanakaw sila. Kidnapper si Lisa Tanas. Judictus Benedictus si Bangag. Yun lang yun. So yun yung kinakaso nila sa akin dahil ako daw ay naninirang puri. Question. Ito ang mga binabanggit natin dito na si Marcos Jr. ay magnanakaw, ay paninirang puri. Yung mga sinasabi ko na si Robles ay sangkot sa mga kapangangawat sa maanumalya sa PCSO na hanggang ngayon hindi naibibigyan ng hustisya, hindi nagpapaliwanag, hindi ayaw bigyan ng time ng mga Huwad Committee, ang 433 winners, yung sinuwap na picture, inamin ni Robles na yung winner na nakamaskara kung todo pa,
Tinakaw nila yung damit from kamiseta, sinwitch o sinwap, face swap doon sa winner. Nakalimutan nyo na yun eh. Kasi ganun yung mga Pilipino, no? Mapagpatawad. Lahat ng mga pagnanakaw nila, patawarin nyo na. Oh, ganun na lang ang gusto nyong gawin kasi ayaw nyong kumilos. But again, hindi ako magsasawa na ipaalala sa inyo. Yun yung mga kinakaso nila sa akin. Na nagsisinungaling ako, naninira akong puri ako nung sinabi ko na may anomalya sa loto. Yung kinakaso nila sa akin na sinasabi ko yung mga amiga ni Lee Satanas na scammer, pero katulad ng Quiñones, available publicly yung pang-scam niya even before my blogging world, my blogging moment, o ano tawag mo dyan. Nakalagay yan, isa yan, it just so happened na magkadikit o nakakonect itong mga scammers kay Liza Tanas. Sa lahat po ng case ko dito sa Amerika, nakalagay doon ang pangalan ni Liza Tanas, ni Bangag, ni Tambaloslos. At yun ay dinidefend ng kanilang mga abogado, dinidefend nung mga kalaban ko, dinidefend ng dalawang designer na wala daw kanalaman si Liza Tanas at ang Bangag na administration. Lahat po ng case ko, present ang pangalan ni Bangag. Ganon din si Robles, ganon din si Zaldico na sinisira ko daw ang imahe ng House of Representatives. Can you believe that? Ako ang sumisira sa imahe. Yun ang fina-file nila na kaso sa akin. Yun ang defamation case nila dito sa akin sa Amerika. Kaya nila ako kinasuhan, hindi dahil para linisin ang kanilang mga pangalan, dahil never ever nilang malinis ang kanilang mga pangalang marumi pa sa pinakadugyot, pinakamabaw, name it. Yun mga kababayan. Gusto ko lang kayo i-remind. Now, what? Okay. Ulitin ko, ito ang ginagawa ngayon sa, yes, Zorro House of Representatives. Ito ngayon ang ginagawa sa inyo dyan sa Pilipinas. And I don't know, wala pang naghuhuramentadong brusko. And I'm looking forward, okay, na may maghuramentado dyan, okay, ng bonggang-bongga at nang matapos na itong mga kadyotahan nila. Alright, maghuramentado kayo, mag-speak up kayo. You know? Alam mo yung huramentado? Di ba Tagalog yan? Okay. Punta na tayo sa kadyotahan ni Bangag. Alright. February 11 na ba ngayon sa Pilipinas? Yeah, 11 o magti-12 na. Alright. Nalo-lost, na ako, track sa time dahil, anyway. Ano ang importante sa inyo o anong mahalaga sa inyo? Ano ba title natin? Nagbibenta ng suka versus nagbibenta ng pulburon. Mag-comment lang kayo dyan. Okay, recently, nagdakdak na naman si Bangag. Siyempre, yung mga dinadakdak niya ay February 12 na. Okay, thank you, my Don. Sorry. Oh yeah, 12 na nga pala. Sorry. Yeah, 12 na nga pala. Nakikita ko nga pala sa ano. Anyway. So, nagsalita si Bangag Jr. Para i-promote ang kanyang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayan, nagkaroon sila ng proclamation rally para sa Bugo. Okay? Actually, dapat nila ginagamit ang pangalan Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas na pinamumugaran ng krimen, pinamumugaran ng Judictus Benedictus, at para sa bagong Pilipinas, baka maging legal na ang pulburon katulad sa Colombia. Recently, di ba, nilegalize nila yung favorite ni Bangag. At yun siguro maging sanctuaryo ni Bangag kapag napatalsik na natin yan. Dahil doon sa Colombia, unlimited siyang magsingot. Hindi niya na kailangan magtago. Pwede siya mag-all out, suminghot ng pulburon. Now, sabi niya dito, doon sa statement niya, mga palangga, pinopromote niya ang kaniyang mga kandidatong mga kawatan. Sabi niya, napakabilis, sabi ni Bangag, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito na tayo sa darating na halalan ng Mayo. Okay.
Hanapin lang natin yung pinaka-importanting pwede nating sagutin. Okay? Itong hinayupak niya. Ang karaniwan sa aming mga kandidato, sabi niya, okay, ito. Alright. Huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 local executives. Wag na to. Basta ang pinagmamalaki niya dito, yung kanyang mga kandidato, alright, ang mga kanyang mga bangag na candidates para sa Senado na ito daw ay walang mga subok na, matagal nang nagserbisyo sa publiko, ayan. Tapos sabi pa itong nakakatawa 'to si Bangag, sabi niya, "Naaawa rin po kung minsan," sabi niya, "Naaawa rin po kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, kakarampot lang ang kandidato." Alam mo, bangag, okay? Mas nakakaawa ka. Unang-una, uncontrollable o involuntary, okay? Ano pala? Yes. Nawala ako. Okay. Uncontrollable ang iyong pagnanakaw. Okay? Unang-una, ang iyong mga alyansa dito ay walang habas na nagnakaw nung nakaraan ng pamumuno nila at nung noon pa nung sila ay pumasok sa politika katulad ng pamilya mong Kawatan. Kaya wag mong ipagmalaki na nakakaawa yung iba dahil wala kang alam kung di suminghot. Sabi ni Bagag, dito po buo kami, hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. So nagpalakpakan naman ang mga bangag. Hindi totoo na buo ang mga buwakan ng inang ito. Dahil ang utak nila hindi buo. Sabog. Okay? Sabog dahil si bangag ay wala sa ayos dahil ang kanyang neurons ay bangag. So hindi totoong buo ang Jotang Ginemes na ito. At hindi totoo ang kapakanan ng bawat Pilipino ang sinasabi ng hinayupak na to, kundi kapakanan ng kanilang pamilya, ng kanilang kaalyado para nakawin ang pera sa inyo. Ulitin natin, katulad na lamang sa budget ng 2025 na binakante nila during the BICAM report, then filled in the blanks. Unconstitutional, sinulatan nila ang numero, pera o figure na gusto nilang ilagay dyan sa BICAM report na yan. Kaya sila ang tunay na kawatan. Sabi ni Bangag, kung ihambing natin sa mga napulot nila, okay? Ang ticket na napulot nila, kapal na mukha ng putang ka ng inang ito, napulot. Ikaw'y napulot, ikaw ang mukhang basura. At dapat, kasi mga palangga, dapat ihahain ng hayop na ito kung anong meron yung kanyang kandidato. Kaso wala naman siyang may promote na maganda dahil alam natin na ang kanilang mga kandidato o yung mga ticket, okay, mga senatoriables nila ay mga kawatan. Sabi niya ito, kung ihambing natin ang mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang sa Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo, magandang record, pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Julul, ang inyong mga kandidato o ang iyong kandidato Bangag ay subok sa pagnanakaw at nakakarimarim na record at hindi mo pwedeng ipagmalaki dahil alam ng taong bayan na mga kaalyado mo kung hindi adictus benedictus, kawatan, jijimonyo, kidnapper na katulad mo. Next, sabi ni Bangag, kung kilatisin natin ng isa-isa, ko lang pala, baka marinig tayo. Okay, narinig ko yung kapitbahay, nagpakatingkad ng kanilang kakayahan at ang mga,
Pambato para sa pagbabago. Okay, okay. Pagbabago ng pagdugyot ng ating bayan. Ito yung gusto niyang sabihin. At kapag sabi niya, wait a minute. Dali lang. Sorry. Okay? Umulan kasi dito kanina. Kaya nabasa ako ng ulan. Nabasa kami ng ulan. Alright. Sabi ni Bangag, ito, yung mga pambato daw niya. Diyos ko, patakinan to. Sabi niya, wala po sa ating kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador. Kasi kapag veterano, baka akalain nilang luma. Hindi lang luma, kundi matanda. Anong issue niya sa matanda? Imagine mo, bilang isang pangulong, well, ano expect natin? Bangag. So, bakit may issue siya sa matanda? Kung di luma, kung di matanda. So, parang very negative, di ba? As a president, you're not supposed to say that. Kay matanda yung kandidato, kung ito ay matalino, may pagmamahal sa bayan, age doesn't matter, ika nga. Pero dahil the moment na nagsalita si Bangag dyan sa lawag, ay talagang inatasan na siya ni Lisa Tanas na sirain ang mga kandidato ni Pangulong Duterte. Although hindi ko lahat sinusuportahan ang mga kandidatong inangat ni Pangulong Duterte, but magninilay ako, titignan ko, okay, na kailangan din suportahan dahil sa demonyong ginagawa ni Bangag. Okay? Okay, sabi nito mga palangga, kesa naman dito sa sa mga kandidato niyang mga kawatan. Sabi ni Bangag, narito po ang mga senador. Isa-isa natin yung mga kandidato niya. Cayetano, okay? Si Cayetano, si Pia ito, 'di ba? Kapatid ni Alan na noong 2016, mga kababayan, mismo sinabi ni Alan Cayetano, na kapatid ni Pia Cayetano, na ultimong oras, minuto during the Cayetano, ni Alan Cayetano na, pati oras ko, ninanakaw mo. So alam ng mga Cayetano na magnanakaw ang mga Marcos. Pero dahil ngayon, tandem sila sa pagnanakaw. Okay. Sino ba yun? Makasama ko ba yun? Okay, mukhang nagising sila. Okay, nagising sa bunga ako. Alright, mga palaga. So dahil tandem sila sa pagnanakaw, ngayon magkakasundo na sila. Alright, si Lacson, remember Lacson? Si Lacson lang naman ang nag-expose sa mga kawatan dyan sa Bureau of Customs. Katulad nila Viner Bakiran, na ngayon ay magkakasabwat na kasama si Michael Ma. Hindi ko na maalala yung maraming pangalan, pero sila Lugin yung mga minensyon natin sa inyo, nandiyan sa Bureau of Customs, isa to sa in-expose ni Lacson. Pero dahil tandem ay magkakasundo sila ngayon sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sama-sama na sila. Alright, next, si Lapid. The team, may in-interview si Sas Rogando, si palangga natin, si baby girl, na si Miss Yumi Santiago, tama ba pagkaalala ko, na nag-expose ng anak ni Lapid ay kasabwat sa pagpapapasok ng mga POGO workers o mga sindikato, POGO kung ano man ang tawag sa kanila, sa Pilipinas. At ito ay may hawak na manifesto, itong whistleblower, at finorward doon sa Senado kay Risa Ontiveros, okay, ang mga pangalan ng mga POGO workers o POGO officials o POGO people, pero hindi nila pinag-usapan sa Senado. At ang sangkot dito ay ang anak ni Lito Lapid. So ito yung mga grupo o ito yung mga pinopromote ni Bangag Jr. O ito, pangatlo, si Manggagamit Amy Marcos. 'Di ba? Nasaan yung buwaka ng inang yan? Nung ginamit si Inday Sara, ginamit ang Pangulong Duterte, sinasabi mismo ni Amy Marcos na kung hindi dahil sa mga Duterte,
hindi naging presidente yung kanyang kapatid na Adictus Benedictus. Ngayon, syempre sabi ko naman sa inyo, blood is thicker than water. Nung ako ko po ay nag-expose, itong walang hiyang ito, sa pamamagitan ng staff, ay chika boom boom sa akin na sasabihin na raw ni Amy Marcos na yung anak ng kapatid niya ay Jodictus Benedictus o sumisinghot ng pulburon. Magkakasama na sila ngayon. Iksian ko lang mga palangga kasi uh, I'm not in my 100% self no sa pagbablog kasi I don't know may na kung di ko to bahay, nawala na. Okay, now, si Pacquiao. Remember Pacquiao noong 2022? Inaway ko nga to eh. Binolja ko nga to eh. Dahil sinabi ni Pacquiao na ipapakulong niya si Imelda kapag siya naging presidente dahil naniniwala si Pacquiao na magnanakaw ang mga Marcos. And now, kasama na ni Pacquiao ang magnanakaw. Na si Pacquiao ay malupit ang sinabi nito sa mga Marcos. Alright? Mahal ang bigas, sabi ni Nasser Sapayani. Okay, tuloy lang natin to. Okay. Pag nasa bahay na ako, I'm not really happy pag nadidistract ako kasi hindi ko nabibigay yung sabi ko nga sa inyo 100% ng personality ko, personality impact. Alright? Next, si Senator Revilla. Kaka-expose lang natin yan. Kagalit na galit. Dahil noong 2019, itong Julol na si Ramon Bong Revilla ay nagpetisyon, okay, sa korte para gamitin niya ang pangalan niya, ang nickname niya na Bong, B-O-N-G, as surname niya. Ano ang reason? Para manguna siya sa alphabetical order sa malistahan ng mga kandidato katulad ngayon. So ngayon, instead na pangalan niya, Ramon Bong Revilla, so supposedly letter R siya, sa baba siya, nasa taas na siya kasi letter B na yung kanyang surname. So ito yung mga klaseng mga kandidato ni Bangag, mga mambubudol. Ulitin ko po, yang si Bong Revilla, nakatabi ko yan, tsaka si Lani Mercado, nakatabi ko yan during inauguration ni Bangag. Okay, hindi ko na dapat to babanggitin pero nabanggit ko na to nakaraan. Alam ko na pera-pera lang ikaw Bong Revilla. Pera-pera lang kayo, mga jutang ginines kayo. Hindi na kayo napagod sa kakakamkam ng pera ng bayan. Why? Why Bong Revilla? Magkatabi tayo, pinipraise-praise niyo ako at parang feeling friends, sinabi mo sa akin na na-demonetize yung iyong Facebook because you are a politician. Yun ang konteksto ng pinag-usapan natin. Concern na concern ka dahil yung Facebook page mo na-demonetize. Kaya nasa isipan ko noon, nung time, actually, after po ng inauguration, sabi ko sa closest people, friends, family, na kinausap, sabi ko, sabi ko, itong Bong Revilla na to, concern pa siya sa monetization ng kanyang Facebook page. Ang dami na nilang Okay. Putol-putol ba ako? Alright? Alright. So ngayon mga palangga, okay pa ba yung signal natin? Alright. So ang ibig ko sabihin, ganito ka walang hiya yung mga kandidato ni Bangag. Pera-pera lang sila. Magkano lang yung kikitain sa Facebook? I don't know, siguro malaki yung kinikita niya. Ako nga, ang kinikita ko sa Facebook, piso-piso. Di ba? Diyos ko po.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!